Gusto na ring pasampahan ng kasong kriminal ng isang senador ang kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3, bukod sa mga isinampa ng kasong administratibo. Pati ang 18 nakaligtas na crew member gustong pakasuhan dahil hindi umano tumulong sa mga pasahero. Sa hiwalay na pagdinig sa kamera, pinagtalunan din kung ligtas pang maglayag ang MV Trisha Kirsten 3 bago pa man ito lumubog. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi lang umano basta overloaded ang MV Trisha Kirsten 3 na lumubog sa Basilan ayon kay Senador Raffy Tulfo. Matagal na rin anya itong dapat niretiro dahil mahigit 30 taon na ang barko. Kaya hiling niya sa Department of Transportation, kasuhan ang may-ari nito na Allison Shipping Lines at hindi basta administrative case lang. Pag-aralan niyo po kung baka pwedeng murder. Very clear na meron talagang criminal liability itong Allison. And mind you, since 2019, tagtad ng disgrasya itong mga barko ng Allison Shipping Maritime Incidents na involve itong Allison. 32. Pag-aaralan po namin lahat. We will file the necessary cases, including criminal cases. We are also going to explore po yung kasong graft and corrupt practices. Gusto rin ni Tulfo na ipabawi ang prangkisa ng Allison na pagmamay-ari ng pamilya Tan mula sa Zamboanga City. Wala sa Senate hearing ang stakeholder nitong si Mary Joy Tan Olaso, na asawa ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso. Pero humarap ang kapatid niya na abogado rin ng Allison at sinabing nagbigay sila agad ng inisyal na financial assistance sa mga survivor. We have an insurance company, insurance policy for accidental death. It covers around 200,000. During the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance. Pero inireklamo ng ilang survivor at pamilya nila ang anilay quit claim na pinapirma ng Allison Shipping Lines o kasulatan na hindi na sila maghahabol sa kumpanya. Ginaganon nila yung mga badyaw na sobrang simple lang daw ng mga requirements, hindi pa maintindihan. Umaasa lang po sila na ang mga pasahero, ang mga biktima, ang pamilya ay walang alam at magko-comply na lang po sa direktibo nila. Which is ganun din po ang ginawa nila nung Lady Mary Joy, kaya 3,000 pesos lang po yung binigay sa mga kaanak na nasunog yung katawan. I'm not aware of this, but this will be included in the investigation. Paliwanag ng Allison, acknowledgement receipt talaga ang pinapirmahan nila at natanggap umano ng mga survivor ang pera. Kung talagang ayaw namin ibigay po, we will not release the money kung hindi sila pipirma. But and yet, even if nilagay naman nila I do not consent, we still release Kailangan nyo the talaga money. Initial lang po yun, just like the 10,000 na immediate po na pag binigay po kaagad. Gusto ring pakasuhan ni Tulfo ang 18 nakaligtas na crew member dahil hindi umano sila tumulong sa mga pasahero. May mga witness na nagsabing wala raw ginawa, hindi raw tumulong. Nag-unahan pa sa pagsakay sa lifeboat. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin natutunton ang kapitan ng barko na si Sunny Sicuban. Suspetsya raw ng PNP, ito ang male cadaver na hawak nila at ipapa-DNA test pa. Samantala, taliwas sa unang report ng DOTR, posibleng mahigit 24 pa ang nawawalang sakay ng lumubog na barko. Meron ba kayo mga na-recover ng mga cadaver na wala sa manifest? Yes, Your Honor. That's why ang sabi po namin kanina is meron hong inconsistency doon sa passenger manifest dahil ho doon sa pag-recover ho ng survivors and yun pong cadavers is wala ho sila doon sa manifest. Okay. Sa hiwalay na pagdinig ng kamera, pinagtalunan kung pwedeng maglayag ng MV Trisha Kirsten 3. According sa survey report, sir, the vessel is seaworthy. Sasabihin niya ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. And dyan ho mga biktima, oh. Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. Sinasabi nyo, okay naman, seaworthy. Pag kayo sumakay dun sa barkong yon, sasabihin nyo, seaworthy? Is this talagang seaworthy to travel sa open sea? According to some experts, those second-hand vessels that were imported in Japan may not be suited in open seas because most vessels that operate in Japan
are operating in a clumsy environment. Sabi ng Department of Justice, marami pa silang nasisilip na pwedeng isampa laban sa Allison. Reckless imprudence resulting to multiple homicide. Then kung merong evidence na merong finalsify na mga documents regarding the manifest, pwede rin pong pumasok yung falsification. Then kung meron pong possibility na merong oil spill, pwede rin pong tingnan yun. Baka may violation po sa environmental law violations. Yes. Then, kung meron din pong mga evidence regarding corrupt practices, isa rin po yun sa pwedeng tingnan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Paniwala ng Land Transportation Office o LTO, lasing umano ang driver na nakabangga sa namatay na negosyante sa Cebu. Batay na rin sa video sa kanya na pasuray-suray bago ang disgrasya. Nakatutok si Joseph Moro. Ang malagim na pagkamatay ng 23 anyos na negosyanteng si Kingston Cheng ang personal na tinututukan ngayon ni Land Transportation Office Chief Mark Lacanilao. Nagpunta sa Cebu si Lacanilao kung saan nangyari ang hit and run nung linggo. Ang LTO naniniwalang lasing ang driver na nakapatay kay Cheng. Kasama sa kanilang basehan ang CCTV video na ito nakuha bago ang insidente. Makikita rito ang driver habang inaalalayan ng ilang kasamahan. Sa isang punto tila napasubsob pa ito. Mamaya makikita na siya naglalakad ng pasuray-suray patungo sa isang sasakyan at tila napaupo pa sa gilid nito. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pumasok pa rin siya sa sasakyan. Kita natin sa video, ang daming mga video na talagang kita mo na lasing. Mahirap nilang patunayan na hindi siya drunk driving. Makalipas ang ilang saglit, nagmaneho na siya palayo. Ang kasunod ng nangyari, may nabangga siyang isang nakaparadang sasakyan. Habang humaharurot na tinakasan ng insidente, sunod naman niyang nabangga ang biktimang si Cheng na tumilapon at sumalpok sa isang poste. Pero tumakas siyang muli bago tumaob ang kanyang minamanehong AUV. Nang maaresto, hindi nakapag-breath analyzer test sa mga polis dahil wala silang aparato. Pero sabi ng responding police, amoy na amoy ang alak sa suspect na maaresto ito. Yes, nakasimot sila. That's why nga ni-request yun ko ang record sa part. Then isa-open niya, isa-open niya po na sa kuwan. Ma-describe ba sa responder ang intensity sa bahok sa iyang alcohol, sir? Was it bahok jud kaayo? Basta based sa report na nanimahog yun. Na alcohol test na lamang sa ospital makalipas ang mahigit 12 oras kung saan siya nag-negatibo. Dinala siya sa ospital, then after 12 hours, sinaksakan siya ng swero. After 12 hours or 18 hours lang siya na-check. So, syempre, bumaba na flash out na. Inirekomenda na nila Lacanilao ang lifetime ban o panghabang buhay na ban sa driver's license nito. Ang recommendation ko dun sa driver, drunk driving yun eh. Recommendation ko dun, ban na for life yung driver's license niya. Tapos meron ding pananagutan yung registered owner na sasakyan na gamit niya, which is pag-aari ng magulang. Mayroon din silang pananagutan doon. Hindi rin daw ligtas sa kaso ang mga magulang niya, lalo kung nakarehistro sa kanila ang sasakyang sangkot sa krimen. Yung registered owner, talagang mayroon siyang pwedeng kaharapin din. Hindi lang yung anak niya. Hinayaan nila, lasing yung anak. Nagdakda na ng hearing ang LTO tungkol sa kaso sa February 17. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng driver. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Naghain ng counter-affidavit si dating Senador Bong Revilla nang humarap sa preliminary investigation para sa reklamong plunder kaugnay sa anomalyang flood control project. Pero ikinagulat ng kampo ng dating senador na siya na lang ang natirang respondent dahil naging witness na ang iba. Ang sagot ng Justice Department sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nagtipon sa labas ng Department of Justice ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang pagdalo sa preliminary investigation para sa kinakaharap niyang reklamong plunder. Kaugnay ito ng maanumalya umanong flood control projects. Nagbigay ng maikling pahayag si Revilla pagkatapos dumalo. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin.
May mensahe din siya sa kanyang mga taga-suporta. Salamat sa yung pagdarasal para sa akin. Sa ilalim ng Republic Act 7080, ang isang public officer, mag-isa man o nakipagsabwatan, ay maaring maharap sa plunder kung nagkamal siya ng hindi bababa sa 75 million pesos na ill-gotten wealth o nakaw na yaman sa pamamagitan ng kombinasyon o serye ng lantaran o criminal acts. Ang plunder o pandarambong sa kaban ng bayan ay may parusang habang buhay na pagkabilanggo at habang buhay na disqualification sa pagkakaluklok sa opisina ng gobyerno. Kapwa respondent ni Revilla sa reklamo, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Gerard Opolencia, at iba pang hindi nakikilalang personalidad. Pero nagulat daw ang kampo ni Revilla na siya na lang ang natirang respondent sa plunder complaint dahil naging witness na ang iba pang pinangalanan sa reklamo. Nung magpa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 yung kinasuhan, tapos biglang 3 Witness Protection. So 1 na lang. Paano nila kaya mapapatunayan ang sabwatan? Para madamay siya, kailangan may conspiracy sa iba. Kasi kung titingnan niyo lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. Ayon sa spokesperson ng DOJ, may sinusunod na proseso para maalis ang isang respondent sa reklamo. Kailangan daw maisumite nito ang lahat ng requirements. Tatalakayin pa raw ng panel of prosecutors ang conspiracy o sabwatan. As to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Sabi naman ng Prosecutor General, kung naniniwala ang tagapagsalita ni Revilla sa sinasabi niya, dapat niya itong talakayin sa counter affidavit at hindi sa media. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang 1 taong paghahanap, nadakip ang babaeng nagrentangay umano ng isang sasakyan. Ayon sa pulisya, target ng suspect na biktimahin ang mga lulong sa kasino at yung baon sa utang. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. 1 taon nang pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang babaeng ito bago siya nadakip ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa Taguig. Ayon sa pulisya, wanted sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act ang babae matapos umanong irentangay ang isang sasakyan. Sa ngayon, hinahanap po kasi ngayon ng PNP HPG at mismo pong owner kung saan dinala dito pong suspect po nito, ito pong sasakyan po ng ating pong kababayan po. Ang binabanggit po nito pong ating pong kababayan ay wala na po sa kanya ang sasakyan na labis pong nakakabahala rin. Ayaw magbigay ng komento ng suspect. Ang banggit po nito pong ating pong suspect ay rerentahan lang para po sa kanyang pribadong lakad at ito nga po ay nag-uwi sa tinatawag po nating rentangay. Ayon sa pulisya, target ng suspect ang mga lulong sa kasino at yung mga baon sa utang. Isa po yan sa mga nagiging target po nila, yung mga baon sa utang. Pangalawa, yung talagang nagpaparenta na kung saan pag nalaman po nila na ito po hihulugan pa, ay isa rin po yun sa mga marami pang dahilan at magiging susi na rin para manakaw po yung kanila po mga sasakyan. Subject ng follow-up operation ng HPG ang iba pang suspect. Babae ang gamiting artista kung tawagin ito pong mga ganito pong uri po ng mga sindikato or grupo or individual kasi mas kapanipaniwala kasi ang dating ng ating pong mga kababaihan sa isang banda para po sa ganito pong uri po ng panloloko. Kaya naman din po, higit din po talaga din sa paalala ng yung PNP Highway Patrol Group, una ay wag mong ipabaya po yung ating pong mga sarili-sariling sasakyan at talaga pong kilatisin at alamin talaga yung ating pong mga magiging kliyente. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.
Hold up naman ang inabot ng dalawang nag-a-apply lang ng security license mula sa PNP nang makaharap nila ang mga tutulong sa kanila na pulis umano. Naka-uniformeng pampulis pa ang mga suspect na tumangay sa dala nilang mahigit 60,000 piso. Nakatutok si Maki Pulido. Buong akala ng magkaibigang ito na tutulungan sila ng isa pa nilang kaibigang makakuha ng security license mula sa PNP. Dahil ipinangako ng inakalang kaibigan na may kakilala siyang kayang ayusin ito kahit walang isumiteng mga requirement, lumuwas agad sila mula Baguio City patungong Pasig City nitong Martes. Nagmamadali kasi kami para maka-apply agad ng guard kasi saktong may nagtatawag din sa amin. Baka makuha yung spot. Sa kanilang pagdating hapon ng February 10, pinapunta sila sa isang bakanteng bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig. Nagkunwaring lumabas ng bahay ang inakalang kaibigan at pagbalik, may kasama ng mga lalaki na naka-PNP uniform. Tinutukan umano sila ng baril, pinagbantaan at pinagnakawan ng baon nilang 64,000 pesos at mga cellphone. Ang pera, pambayad sana sa aayusing security license. Huwag kayong lalabas. Huwag kayong lalabas. Papatayin ko kayo kung lalabas kayo. Andyan na yung mobile. Antayin nyo lang. Nakahingi ang mga biktima ng tulong sa Pinagbuhatan Police Substation na agad rumesponde. Kinagabihan na aresto agad ng Pasig Police ang 6 na suspect na mga residente ng barangay Pinagbuhatan. Walang katotohanan ng lahat ng binibintang sa amin, ma'am. Bali sa korte na lang po kami magpapaliwanag. Sinampahan na ang mga suspect ng mga kasong robbery, illegal possession of firearms at illegal drugs at usurpation of authority. Pero hindi na naibalik sa mga biktima ang nanakaw na pera. Paalala ng hepe ng Pasig Police, huwag gumamit ng mga fixer. Hindi rin kailangang magpunta sa PNP headquarters sa Camp Crame para kumuha ng security license. Dahil may mga regional offices na ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA. Makipag-transact lang po tayo sa mga legitimate na mga police offices at iwasan po natin na makipag-transact sa mga fixer. At ito naman mga ganitong sitwasyon na iiwasan kung legitimate police offices. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagparamdam at gusto umanong makipag-usap kay DILG Secretary John Vic Remulla ang dalawang politikong sangkot sa pagpupuslit ng sigarilyo sa bansa. Nakatutok si June Veneracion. Tuloy-tuloy ang case build-up o pagbuo ng mga kaso laban sa dalawang politikong nasa likod umano ng pagpupuslit ng sigarilyo sa bansa. Sunod-sunod na ang operasyon laban dyan kamakailan at bilyong-bilyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na ang nakukumpiska ng PNP. Pero di pa rin direktang tinutukoy ng Department of Interior and Local Government ang mga sangkot. We're fairly certain na involved yung dalawang, hindi pala Northern, Central Luzon politicians. Papangalanan daw ng Secretary John Vic Remulla ang dalawang politiko kapag natapos na ang case build-up. Pero kahit hindi pa man pinapangalanan, naghanap na raw ng emisaryo ang dalawa para maging tulay kay Remulla. Wala pa ako sinasabi, alam na nila kung sino sila di ba? Anong gusto nila, sir? Through their friends, lumapit na naman sa akin. Kakausapin daw ko, pero ayoko pa kausapin. Dapat aniyang tuldukan ang smuggling ng sigarilyo dahil taon-taon, nasa 30 bilyong pisong buwis sa gobyerno ang nawawala ayon sa DILG. Bukod sa malalaking isda tulad ng mga politiko, may mga operasyon din laban sa maliliit na retailer na nagbebenta ng mga smuggled na sigarilyo. Pasensya na kayo, kung tingin nyo hinahabol namin yung maliliit, hindi po namin yan kailangan habulin. Binibigyan lang namin ng leksyon. We do not intend to prosecute them to the fullest extent of the law. Kasunod ng mga matagumpay na operasyon kontra cigarette smuggling, nag-donate ang isang lehitibong tobacco company ng 2 rapid response boat at mga motorsiklo sa PNP. Pero ididistansya ng PNP ang mga operasyon sa nangyaring donasyon. We've been hard hitting in the fight against illicit cigarettes, whether smuggling and or the production of these cigarettes. With or without your donation, it is our commitment to pursue these illicit activities. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang takot na tinatawid ng ilang estudyante at magulang sa Talisay City, Cebu ang dalisdis ng bundok para makapasok sa eskwela. Yan ay kahit pa
takaw landslide ang lugar at isang maling hakbang lamang ay mahuhulog sila sa rumaragasang ilog. Ang aksyon ng gobyerno sa pagtutok ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa gitna ng rumaragasang tubig sa Mananga River dahil sa pag-ulan nitong Lunes, nakuna ng video ang buwis buhay na pagtawid ng ilang estudyante at magulang sa gilid ng bundok sa Barangay Campo 4 sa Talisay City, Cebu. Walang gabay o anumang hawakan ang nasa 10 kataong tumatawid sa gilid ng bundok para lang makauwi sa kani-kanilang tahanan. Matagal na raw ipinagbawal ang pagtawid sa lugar na takaw landslide. May inaasahan namang hanging bridge na kakagawa lang noong Mayo, pero nasira agad nitong Nobyembre nang manalasang Bagyong Tino. Kaya no choice ang mga residente. Katong pagbagyong Tino, ma'am, kay na-wash out man, ma'am, niya. Amo na nang report ni Mayor, nagka-istorya namin ni Mayor niya, nipasalig sad si Mayor nga ibalik dito ang hanging bridge, pero kabalo baya ka, ma'am, dili baya diha dayon mabalik kay kanang dako-dako man sa tug budget. Ipinag-utos na ng LGU na pabilisin ang pagproseso ng mga dokumento upang agad nang masimulan ang pagpapatayo ng hanging bridge sa Purok, Sambag. Habang wala pa yan, nakipag-ugnayan na rin ang LGU sa pamunuan ng Campo 4 Elementary School upang makagawa ng sariling inisyatiba na kansilahin ang klase kung masama ang lagay ng panahon sa lugar. Mahigpit na ring nagbabantay ang mga taga-barangay. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Mas matinding kolabanan ang aabangan ng mga kapuso sa pinakabagong season ng Stars on the Floor na mapapanood na this Sunday. Ang mga abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Isa sa excited sa pagsisimula ng Dance Showdown, ang newest dance authority na si Kapuso Total Heartthrob, River Cruz. First season pa lang. Fan na si River ng show, kaya dream come true na makasama sa judging panel ang mga nagbabalik na dance authorities na sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Coach J. For me naman kasi, Ate Aubrey, excited ako na maibigay din mga inputs ko bilang ito nga talaga yung first love ko. Without dancing, there's no River Cruz. So, buong buhay ko, ito rin yung mundo ko. So, excited din ako na makapag-judge, and especially itong season 2, ibang level din to kasi nga mga P-pop idols naman ang mga kapartner ng mga celebrity dance stars natin. Welcome addition nga raw si River na hindi rin matatawaran ang experience sa dancing. Kilala ko na siya before pa lang So, alam ko yung ugali niya din niya, and then etong magja-judge siya, alam ko na kinakabahan din siya. At ako din naman, lahat naman kami kinakabahan pa rin kasi feeling ko normal lang talaga yung kaba Kasi pag kinakabahan ka, ibig sabihin importante sa yung ginagawa mo. This season, P-pop idols mula sa mga kilalang P-pop groups ang makakasama ng mga celebrity dance stars. Very familiar naman ang P-pop world kay Dance Authority Coach J na choreographer ng isa sa pinaka-successful P-pop group sa bansa, ang SB19. Kaya alam daw niyang mas magiging matindi ang kompetisyon. Medyo iniisip ko ano kayang kaya nilang gawin na walang microphone na hawak. Lagi ko yung sinasabi kasi mahirap din sing and dance kasi sa P-pop. Mahirap din na nagfo-focus ka sa singing at the same time sumasayo ka rin. Pero eto kasi makakapag-focus lang sila sa dance. It's up to them talaga para maipamalas kung hanggang saan kung hanggang saan yung i-evolve pa ng galing nila kasi lahat naman sila magaling. Magbabalik din as host this season si Asia's multimedia star Alden Richards. Pagtiyak ni na River at Coach J, matindi na agad ang Dance Showdown sa pagsisimula ng Stars on the Floor Season 2 sa darating na linggo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.